Panginoon na muli nandito tayo sa ating midweek Bible study. Praise God, isang malaking oportunidad na tayo po ay magkarinig ng salita po ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, let's proceed, no? Sa ating evangelism drive, sa ating ebanghelyo. Praise God. Ang ating layunin, bakit tayo ay tinawag ng Diyos? It's because of the preaching the gospel. Hallelujah. So why we evangelize? Because the gospel of God is the power unto God. Oh, the gospel is the power unto God. Or the power of God unto salvation. Ito po ay kapangyarihan. Ang ebanghelyo ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos sa ikakaligtas. Oh. Una, sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Praise the Lord. So, yan po ang layunin. No, na ang unang iniligtas ng Diyos ay ang mga Hudyo. At pangalawa, ang mga Grego. Pag sinabing Grego, tayong lahat po mga kapatid. So, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, basahin po natin mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kung una kayo nakakita, pakibasa. Pero nakita ko na mga kapatid, sabi dito, sapagkat tayo lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Why we evangelize? Because we know that God says, He means all will stand before the judgment seat of Christ. Oh, praise God. Pwede siguro yung ilagay na sa ano? Suyo lang, ilagay na lang doon sa ano, i-arrange lang. Praise God. Bakit tayo humahayo? Dahil po ay kung ano yung salita ng Diyos, yan ay natutupad. At ang lahat ay tatayo sa hukuman, mga kapatid, ni Kristo. Oh? So, lahat ay tatayo, makatanggap ng mga bagay sa pamamagitan ng ginagawa ng katawan. Kaya, huwag talaga tayo magpadala sa ating ginagawa, mga kapatid. No? Kasi sa gusto ng ating laman, ito man ay mabuti o masama, mayroong hatol. Ito ay tatayo tayo sa hukuman ng Panginoon, kaya tayo ay humahayo, mga kapatid, para ipahayag na ang lahat ng ginagawa ng tao ay mayroong hukuman. Amen. Praise God. We will stand before the judgment seat of Christ. Oh. Why we evangelize? Because Jesus has done so much for us. Oh. Dahil maraming ginagawa ang Diyos para sa atin, mga kapatid. At kinakailangan natin ihayag. Lahat ay magsabing ihayag. Oh. Kinakailangan natin ihayag at ibahagi. Dahil marami ang ginawa ang Diyos. Praise God. Why we evangelize? Because
Sabi nga dito, I cannot help but evangelize. Wala kong ibang may tulong kundi ipangaral o ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon. He has done so much for me. I have got to tell somebody. I could keep from preaching if I wanted to. I will be utterly miserable. Oh? Kung hindi niya may pangaral, miserable sa buhay, mga kapatid. Maging miserable ang buhay ng tao kung hindi may pangaral. Jeremiah 20 verse 9, Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name, but his word was in my heart, as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Nandoon yung kumbaga, yung word of God na nasa puso ng tao na umaapoy. Praise the Lord. At parang bagang hindi naging, hallelujah, tahimik ang puso natin at ating kasipan pag hindi tayo mangangaral. In my experience, mga kapatid, no? Noong ako po ay worker sa isang simbahan, naglalakad ako pero yung isip ko ay nangangaral. Oh? Minsan nagsasalita ako, nangangaral, nagpipreach, na ako lang mag-isa. Praise God. Di ko maintindihan bakit ganun. Na parang nag-aapoy sa puso, Brother Robert. Amen. Na sometimes, na kahit ikaw lang mag-isa, parang, sige ka, salita. Sa isip mo, nangangaral ka. Binahagi mo. Dahil parang apoy na nasa puso natin na hindi mo maintindihan at kailangan ilabas. Pag mangaral ka, medyo okay ka na, mga kapatid. Kasi pag puno na kasi tayo sa salita ng Diyos, kailangan ilabas yan. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil hindi tayo matahimik. Hindi matahimik ang ating konsensya at ang ating kaisipan. Praise the Lord, ang ating puso kung hindi tayo makapangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang ginagawa, hallelujah, nag-evangelize at nagbahagi, Bible study, para may mabahagian, mga kapatid. May sharean sa salita po ng Panginoon. Hallelujah. Number 39. Ano pong binanggit dyan, number 39, mga kapatid? Because, why we evangelize? Because we are debtors. Marami tayong mga utang. Pag sinabing debtors, utang yan. Oh? Marami tayong utang kanino? Sa Diyos. Oh. Hallelujah. Kaya nga, dahil sa tayo nagkautang sa Diyos. Amen. Kasi binayaran ng Diyos yung ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At hallelujah, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi nga ni Pablo, dahil siya nagkautang sa Diyos, sabi niya, hindi ko ikinagkahiya. Amen. Hallelujah. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sa ikakaligtas sa mga sumampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya tayo humahayo, nagbahagi. Hindi naman kailangan magpastor ka bago ka makabahagi ng salita ng Diyos. Praise God. Dahil ang pagbahagi ng salita ng Diyos is not required to be a pastor. Kasi ang pastoring, mga kapatid, is ang calling. Wala tayong calling as a pastor, mahirap gagawin dahil ang pagiging pastor is more on sacrifice. Minsan, hindi maunawaan, hindi maintindihan ng iba bakit ganun ang heart ng pastor. Dahil iba ang pagkatawag ng isang pagiging pastor. Pero pagiging mahayo at nag-evangelism at nangangaral, lahat tayo ay tinawag na mag-soul-winning, mga kapatid. Why we evangelize? Because evangelism
is an expression of a healthy church. Healthy church. And I add that, mga kapatid, because evangelism is expression of an filled spirit church. Acts 1:8 na makatanggap ka ng kapangyarihan pagkatapos matanggap ang banal na Espiritu. At ikaw magpasimula witness. Ano ba yung Tagalog ng witness? Ikaw ay magiging saksi. Magpasimula magiging saksi. Hallelujah. May pangaral mula sa iyong lugar, sa iyong barangay, sa iyong area, hanggat sa kabilang-bilang lugar kung saan man tayo dadalhin. Praise the Lord. Hallelujah, na ipangaral. Dahil ang pangangaral sa salita ng Diyos ay wala pong lugar yan, mga kapatid. Amen. Kahit saan. Season or out of season. Panahon or hindi ka panahonan, ipangaral talaga ang salita po ng Panginoon. Praise God, handa ka man or handa, ipangaral. Kasi bawat pangangaral ay mayroong tinatawag, mga kapatid, hallelujah, kapangyarihan, mga kapatid. Dahil yung salita ng Diyos, hindi talaga walang kabuluhan. Alala ko yung kinikwento ko dito, mga kapatid, na yung may isang nag-practice na nangangaral doon sa gubat, Brother Robert. Ang akala niya walang tao. Sigaw siya doon, merong putol na kahoy. Doon siya pumatong, iniisip niya yun ang pulpit. Ngaral siya doon. About Acts 2:38, magsisi kayo. Pinapangaral niya. Tapos sabi niya, sino gustong tatanggap sa Panginoon, tasang kamay? Biglang may lumusot na tao na sabi na, ako! Gulat siya, mga kapatid. Kasi yun ang kaparaanan eh. Namaligtas din yung taong nag-hunter doon sa bukid. Doon sa tinatawag na kagubatan, mga kapatid. At pinadala rin siya doon para mangaral. Parang hindi siya doon, mga kapatid. Hallelujah. So, ang pangangaral talaga ay hindi sayang. Mayroong kabuluhan, mga kapatid. Hallelujah. Pag tayo mag-evangelize, this is the expression na we are the healthy church, mga kapatid. Why we evangelize? Because it is an honor to be His agent. Dati sabing agent. Isa tayong mga agent ng Panginoon. We are called an ambassador of Christ. Hallelujah. We are the ambassador. Hallelujah. Isang malaking kagalakan na tayo mga ambassador ni Kristo. Tayo isa sa mga ahente niya na nagbahagi, nagpaabot ng hallelujah makalangit na praise the mensahe, mga kapatid, na itong makalangit na mensahe, hindi ito mawawala, kundi may bisa to hanggat sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Why we evangelize? Because we have the heavenly invitation. Everybody say amen? Amen. We have the heavenly invitation to share the light. Amen. And changing the gospel to others. Praise God. Tayo po ay meron pong hallelujah invitation mula sa langit, mga kapatid. Hindi mula sa Malacanang. Ang mula sa Malacanang, mula sa City Hall, merong experience yun. Pero mula sa langit, walang experience yun. Dahil ang kanyang salita na ipinapangaral natin hanggang ito sa walang hanggan. Dahil langit at ang lupa ay mawawala, ngunit ang salita ng Diyos ay manatili hanggang wakas. Kaya ito po ang ating hallelujah, minamahal na hallelujah salita ng Diyos na ating sinusunod, mga kapatid.
Hallelujah. We obey because we have the heavenly invitation, mga kapatid. Hallelujah. Why we evangelize? Because we present the King of Kings. Imagine, ha? Dala natin yung Word of God. Pinipresenta natin ang salita ng hari ng mga hari. Kahit presidente ka man, mayor ka man, kapitan ka man, dapat yumuko ka sa salita ng Diyos. Praise God. Kaya nga, pag magsimula ka ng mga aral, tahimik na yung iba dahil may power po ang salita ng hari, mga kapatid. Praise God. There is power in the word of the King. Hallelujah. Praise God. We present the King of Kings and speak on His behalf. Na tayo yung nagsasalita ng kanyang salita. In behalf of our God, tayo'y ngayon nangangaral, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20? Oh? Sabi nga dyan, sige, pakibasa na, sister. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Mm. Para ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Praise God. Amen. Kami nga yung mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagsundo sa Diyos. Oh? Ito'y inutos ng Diyos sa mga apostoles. At itong si Pablo nagsalita, mga kapatid sa taga-Korinto, na sabi niya nga kami ang sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos. Oh? Praise God. Kumbaga, namamanhik, kumbaga nakikisuyo ang Diyos sa inyo. Imagine, ang Diyos pa nakikisuyo sa atin. Amen. Oh? Na, sabi doon, na tayo makipagsundo. Oh? Or, sabi nga dito, sa pamagitan na namin, kayo pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo. Kami kumbaga, sabi ni Pablo, kami nakikisuyo sa inyo na makipagsundo kayo sa Diyos. Kumbaga, manumbalik kayo sa Panginoon. Na ganun kamahal ng Diyos ang taga-Korinto, pinadalhan ng Diyos. Na kung pwede ba, nakikisuyo ang kami, or hallelujah, kami ay nakikisuyo sa inyo na makipagbalik loob kayo sa Panginoon. Hallelujah. Bakit? Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Praise God. Ganun na lang ang hallelujah, puso, mga kapatid. O ganun na lang pangangaral. Praise the Lord ni Apostol Pablo sa taga-Korinto. At hindi lang taga-Korinto, hanggang sa ating kapanahunan, hanggat may kaluluwa, ipangaral natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah. Na kung pwede suyuin natin, magbalik loob tayo sa Diyos. Ganun naman talaga mag-evangelism eh. Suyuin natin. Kunin natin yung kiliti nila. Hindi naman pwede mangaral ka doon, hindi mo pa nga nakuha. Binumbahan mo na. O kayong mga lasinggero, kayong mga wala kayong karapatan sa karya ng Diyos. Hindi talaga sasama yan. Kaya nga sa evangelism, iwasan ang debate. Iwasan ang maging, hallelujah, kumbaga, maging judgmental, mga kapatid. Hanggat maaari pag mag-evangelism, more on love, more on soul winning, gano'ng kahalaga ang kaluluwa para makuha natin. Saan ba natin sila kalaskisan? Dito sa loob. Huh? Kasi bago kaliskisan ng isda, hulihin mo muna. Pag nahuli na, kaliskisan. Oh, di ba? Hindi naman pwede yung magkaliskis ka doon sa labas. Walang sasama. Ganun pala kayo. Sige, kayo lang yan. Oh. Kayo lang pala maligtas, ha? At kami pala, wala kayong pag-asa. Hallelujah. Kasi lahat
lahat ng tao may pag-asa. Basta lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang sa atin din bilang mga sugo ng Panginoon, sa sugo ni Kristo, tayo po, hallelujah, ay may tinatawag, mga kapatid, na karunungan, kaalaman, paano sila abutin. Amen. Kasi mayroong tawag niya, krusada. Wala talagang lumapit, mga kapatid. Wala talagang na-convert. Bakit? Binanatan kayong mga bakla, kayong mga tumboy. Wala kayong karapatan sa karaning Diyos. May perno kayo. Mga lasinggero, lahat, mga babaero. Sabi ng mga nakikinig, tapang naman dyan ng preacher. Ay, walang mapit. Kasi, mali yung pag-deliver. Oh, mali yung pag-deliver. Anihin mo man, masarap yung pagkain. Pag mali ang pagluto, kinakailangan yung pagkain, lutuin ng maayos. Oh? Pag madamihan ng asin, sinong kakain? Amen. Oh? Pag masobrahan naman din sa alat, or sa tamis, wala din. Kailangan katamtaman. Praise God. Kailangan masarap, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang salita ng Diyos is pagkain ito eh. Niluluto ito. Kaya sa mga pastor, bago i-deliver, niluluto ito. Sa anong paraan? Sa mamagitan ng pangangaral ay pag-study at panalangin. Niluluto. Oh, hindi naman tayo papayag na kakain ng panis. Or, ininit na. Ano nang ininit na? Pinangaral nung nakaraan, pero pangaral ulit. Binabasa na lang. Praise God. Hallelujah. Ang sa atin, mga kapatid, ay, hallelujah, tayo po ay, praise God, tinatawag, mga kapatid, na ating niluluto sa pamamagitan ng panalangin. Dahil the more na nanalangin ka, merong minsay ang Diyos sa panahon na ikaw ay tatayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah, at mangaral sa salita po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Why we evangelize? Because evangelism called hasten the coming of our King. Amen. Hallelujah. Bakit tayo mahayo? Dahil malapit ang babalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari. Nababalik siya. Hindi para magligtas, Brother Robert. Hindi na para iligtas. No more. Salvation no more. If God will return, wala nang kaligtasan. Ano meron? Hukom. I-judge. Sinong i-judge? Tayong lahat. Haharap tayo sa hukmanan. Ang kaganda sa atin, dahil pagbukas sa aklat ng buhay, si Kristo ang nakita sa ating pangalan, hindi na hukom ang ating makamtan, kundi reward na buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God, ang lahat ng hindi masumpungan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay itatambog sa karagat, dagatang apoy. Praise God. Hallelujah. Kaya, napakapalad po natin, mga kapatid, na mayroong pag-asa ang tao pag basta lumapit lang sa Panginoon at magpatuloy lang. Kasi lahat ng panahon, alam mo, ang Panginoon hindi bias ang Diyos. Bigyan tayo ng pagkakataon. Chance. Every day is our chance. Kaya, hindi natin masumbatan ng Panginoon. Bakit isang beses lang rapture? O sabi ng isang lingkod ng Diyos, nagtatanong sa Panginoon, bakit isang beses lang rapture, Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon, every day is your chance. Araw-araw is pag-asa mo. Kaya walang dahilan na hindi tayo lumapit sa Panginoon. Walang dahilan na hindi tayo makapagsisi sa mga kapatid. Dahil araw-araw pag-asa natin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya talagang nakalaan na mayroong pagbabalik ng Panginoon sa ating hallelujah.
para sa ating mga anak ng Diyos. Why we evangelize? Because Jesus said, I will build my church. Everybody say, I will build my church. Bakit tayo hayo? Dahil sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi aksidente bakit meron iglesia sa Talanay. Hindi aksidente bakit may iglesia sa Bulacan. Dahil ang Diyos nag-utos, I will build my church. Take note, my church. Sino nagsalita dyan? Si Kristo. Hindi ating iglesia. Kasi kung atin ito, matagal na tayo wala dito. Pero iglesia ito ng Diyos. This is the church of God. The owner of this church is our God. Kaya nandito tayo, nanatili mga kapatid. Dahil ang Diyos ang may-ari ng iglesia ito mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Even the gates of hell shall not prevail against it, mga kapatid. Kahit ang pintuan ng mga Hades o pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa iglesia ng Diyos. Hallelujah. Through evangelism, we help build the church. Amen. Sa pamamagitan ng paghayo, tinulungan natin na maitayo, maitatag ang iglesia. Praise God. That's why we evangelize dahil itatag natin. Hindi naman mabuo yung building kung walang hollow blocks. Kung hollow blocks nasa ibang dako ba, tumulong tayo, punin natin yung parang hollow blocks para ipatayo. Parang hollow blocks sila, mga kapatid, para may tayo. Praise God. Hallelujah. At praise God. At napakaganda na may presenta tayo din sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Why we evangelize? Because we want to hear the Lord of the harvest. Nais nating marinig ang Diyos ng pag-ani. Well done, thou good and faithful servant. Pagdating ng panahon, pagbalik ng Panginoon, welcome tayo. Well done, thou good and faithful servant. Praise God. At paano tayo bigyan ng sabihin ng well done, thou good and faithful servant kung wala tayong ginagawa din mga kapatid? Everybody say amen? Kaya, unang-una, trabahuin natin ang ating kaligtasan. Work out your own salvation. Ayusin natin ang ating kaligtasan, ayusin natin ang ating buhay, then, bago tayo mag-ayos din ng buhay ng iba. Kasi hindi tayo pwedeng makapag-ayos ng buhay ng iba sa atin, hindi maayos. Ikaw, karpentero, kailangan maayos yung bahay mo bago ka mag-ayos ng iba. Ano ka ba, karpentero? Pero hindi mo man maayos yung lamisa mo. Hindi mo maayos yung sira-sirang pintana. Praise God. Paano magtiwala ang tao? Doon magtiwala ang tao. Ang ganda ng bahay. Sino kapitero nito? Ako. Dami kukuha sa iyo. Amen. Praise God. Kaya tayo din, Sister Elena, bago tayo hahayo, ayusin mo na yung buhay natin. Paano ka makaakay kung yung buhay mo hindi maayos? Praise God. Paano tayo makaakay kung tayo din hindi maayos sa harapan ng Panginoon, mga kapatid? That is why, hallelujah, sabi dito, well done. Matthew chapter 25, verse 21. Well done, how good and faithful servant. Amen. Hallelujah. Praise God. Why we evangelize? Because great rewards are promised. Wow! Dakilang mga rewards. Ano ba yung Tagalog sa reward? Dakilang mga pagkaloob. Amen. Na ipinangako sa atin both now and eternity to those that what? Witness. You see? Kanino? Sa mga nagbahagi. Praise the Lord.
Kaya kailangan talaga yung may pagbabahagi, mga kapatid. Alam mo, mga kapatid. Pinahagi mo. Alam mo ang kaligtasan, pinahagi mo, mga kapatid. Praise the Lord. Why we evangelize? Because the fear of the Lord compels to evangelize. Everybody say, compels us to evangelize. Huh? Hallelujah. Ano ba yung compels? Pag-search nga natin yung sa Compress? compels. Ito yung kagandahan sa panahon ngayon. Kaya may Google na. Pwede tayo mag-search kung hindi mo maintindihan, mga kapatid. Pinipilit or pumipilit. No? Ang pagkatakot sa Panginoon yun ay pumilit sa atin na tayo'y humahayo. Amen. Amen. Grabe. Praise God. Praise the Lord. Huh? Dahil sa pagkatakot sa Diyos, yun ang nagpilit sa atin na tayo'y hahayo. Amen. Hindi may takot tayo sa Diyos eh. Huh? Tayo may takot sa Panginoon. Tayo may hallelujah. Kung baga, meron tayong pakinig, mga kapatid. Kasi iba't kaya ang Panginoon pag magalit, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Iba ang Diyos pag magalit, kaya takot tayo. Kaya ang pagkatakot natin sa Diyos ay tayo'y sumunod, humayo, mga kapatid. Amen. Magbahagi ng salita ng Diyos. Why we evangelize? Because we do not want the Lord to be ashamed of us. Say amen. Amen. Ayaw ng Diyos, or we don't want the Lord, na ayaw natin na mapahiya ang Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Akala ko ba Kristiyano yan? Bakit hindi ka nag-share sa akin? O, di ba? Meron tayong mga kunwari, kabarkada, kaklase. Tapos nakita kayo sa isang simbahan. Uy, nandito ka din pala. Oo, matagal na. Bakit di ba ako pinagian? Buti na, nasa church kayo nakita. Pag nandoon sa kabilang buhay na, Kristiyano ka pala, bakit hindi mo ako sinisiran? Kaya, nasa kamay talaga natin, mga kapatid. Hindi ka man lang nagsasalita. Hindi ka nga nag-invite sa akin. Kaya, malaki, alam naman, tayo Kristiyano, di ordinaryo, Padre Robert, tayo ay mayroon tayong tinatawag, mga kapatid, na obligasyon. Magsalita lang talaga, magsalita. Kaya kung medyo maritis ka, gamitin mo yung pagkamaritis mo. Praise God. Magbahagi, mangarap. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hindi tayo magsalita patungkol sa Word of God. Why we evangelize? Because there is no greater joy than bringing someone to Christ. Wala nang ibang dakilang kagalakan na tayo makapagdala, hallelujah, sa harapan po ng Panginoon, mga kapatid. Masaya kaya yung dinala mo sa church, umiiyak, napuspos, di mo maintindihan yung kagalakan sa puso. Amen? Parang doon sa Bulacan. Parang pagdating, ang lungkot kasi parang walang tao. Pero maya-maya, nagsidagsaan ng mga tao. Bigla yung pagod. Nawala bigla yung ating kalungkutan. Napalitan ng kagalakan na may mga kaluluwa. Our joy is made full when we evangelize. Lahat ay magsabing evangelize. Evangelize. Hindi ma-fulfill yung kagalakan natin kung hindi tayo humahayo. Amen. Doon natin ma-fulfill ang kagalakan ng tao kung tayo'y humahayo. Yung kagalakan natin dahil merong daming pera, hindi kumpleto pag hindi ka humahayo. Hindi ka, hallelujah, magsishare. Alam mo, pag mayaman ka,
Privilege mo na yan na mangaral. Bakit mayaman ka? Marami ka ng tauhan. Hindi dapat ang mayaman magtahimik. Oh, lalo na pag ikaw ay manager. Ikaw ay may dalang tao. Pagkakataon mo na yun ng mangaral, kaya nga God put you there to bring someone to the Lord para ibahagi mo, kapatid. Hallelujah! Kaya, kung mayroong iba sa atin dito maging manager, praise the Lord. Gamitin nyo yan para pagbahagi. Kung kayo maging presidente, anong presidente? Presidente ng mga senior. Privilege yun, bahagi yan. Ng salita ng Diyos. Brother Bal, presidente ng senior. Privilege niya na magkabahagi ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Ano pa? Hallelujah. Praise God. Dahil hindi kumpleto ang kagalakan pag hindi ka mag-bahagi or mag-evangelize. Watchman need claim that the two happiest days in every believer's life are the day he is saved and the day he leads someone to Christ. Sabi ng isang tao, mga kapatid, 2 araw na ako pinakamasaya nung ako ay naligtas at ako ay nakadala din ng tao na naligtas. Amen. Sabi niya. Praise the Lord. Hallelujah. Why we evangelize? Because involvement in every evangelism produce a sense of direction, purpose, and destiny for our lives. Because involvement in evangelism produce direction. Wow. Yun ang tamang direction. Sense of direction. Sense of purpose. And sense of destiny for our lives. Na the more na ikaw nag-evangelism, talagang doon mo din makita si sitwasyon ng tao. Grabe na. Bahagi ka ng Word of God. Doon mo manawaan. Salamat na lang sa Panginoon. Niligtas ako ng Panginoon. Nawaan ko yung Kasi na-experience mo na habang nag-evangelize ka, na-experience mo paano mag-reject ang tao sa Diyos. I-reject nila, mga kapatid. Paano nila tanggihan ang Panginoon. Kasi hindi tayo tinatanggihan ang Diyos Paano nila takasan? Alam nilang na meron ng parating, meron ng umahayo, nagsasarado ka na ng bahay. Diba? Magtaka ka na lang. Siyempre, rinig na rinig yung boses mo, evangelism, makita-kita ka. Sunod na bahay na pero na mga sarado. Wala na gaano tao, mga kapatid. Praise God. They reject God. Nagtago sila, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mayaman lang tayo. Bawat evangelism ito, Brother Robert, Brother Kenneth, magdala ng isang sakong bigas. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Lahat ng tatanggap. Bahay dito, may bigas. Upukan yan. Mangaral tayo, isang pangaral lang yan. Ang problema, kung kaya ni Brother Kenneth isang sakong bigas. Kaya daw sabi. Nahayo tayo ng 5 kilometro ang ating lalakaran. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil kailangan natin hopefully magkaroon tayo ng kapatiran na maging mayaman, mga kapatid. Amen. Kasi kailangan natin na mayroong pang pain talaga. Madali lang mag-evangelize basta maraming pera. May bigas pang pamigay ang bilis ng kaluluwa. Pastor, bigas lang sadya nila. Bahala ng Panginoon basta nagbahagi tayo. Amen. Sabi ko, Pastor, ilang kilo ba yan? Di ba? Sabi ko, invite kita. Tingnan ko lang. Pag-sure kayo kasi may bigas na nabibigay. Ilang kilo ba yan?
Sabi ko siguro mga dalawa. Okay. Grabe. Hindi na kasi kay dalawa lang nauntian siguro. Grabe. Grabe yung tao eh. No? Dahil lang sa pagkain. Praise God. Pero, di nila na-realize. Tapos yung iba naman, may pagkain ba dun? Di nila mo na-realize na mas malaga ang Word of God. Kaya yung unggoy, Sister Tissy, bigyan mo ng unggoy ng 1,000, papiliin at saka isang saging. Anong piliin niya? Saging. Bakit? Di alam ng unggoy na yung 1,000 makaproduce ng maraming saging. Parang ito, binahagi natin kayamanan. Ano gusto niyo? Bigas, 2 kilo? Mas piliin nila 2 kilo kaysa ito. Kasi di nila alam, kasi bulag sila. Praise God. Kaya salamat na lang, napakabuti ng Diyos na tayo'y niligtas ng Panginoon, mga kapatid. At nakaunawa tayo, hallelujah, na tayo ay meron pong, hallelujah, halaga sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Because there is no joy, greater joy than bringing someone to Christ. Our joy is full when we evangelize. Hallelujah. So why we evangelize? Because involvement in evangelism produces sense of direction. We are debtors to every man to give him the gospel in the same measure in which we have received it, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi nga dito, first, and why we evangelize? Because it is the first and the last command of Jesus Christ. Ito yung una at huli niyang utos. Praise God. Hallelujah. Sa bawat isa na sa Mark chapter 1 verse 17, pag-ibasa kung sino nakakita mga kapatid, Marcos 1:17. Ito yung hallelujah. Praise God. Binanggit ng Panginoon sa kanyang isa sa mga apostoles, mga kapatid, na ikaw ay At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking lihan at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Amen. Amen. And Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you become fishers of men. Tayo ay mga ginagawang, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo fishers of men. Kung baga, ikaw ay isa sa mga apostoles ay dating mangingisda, ngayon, pinaiwanan ng Diyos yung kanyang trabaho, sunod siya kay Kristo at gagawin siya mangingisda ng tao, mamangalakaya ng mga tao, tagak-akay ng mga tao. I will make you become a fishers of men. Kaya, ang church, the business of church is souls. The business of soul, the business of the church is men. Kaya, hallelujah, ang iglesia ay buhay kung mayroong mga tao pumapasok. Healthy ang iglesia pag may mga tao pumapasok. Bakit? Tayo ay inutusan na maging fishers of men, mga kapatid. Amen. What is the last commandment of Jesus Christ in Acts chapter 1 verse 8? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Everybody say amen. Amen. Ito yung hallelujah, last command. Ito yung last na utos. Praise God. Na makatanggap kayo ng kapangyarihan pagkatapos nyo matanggap ang banal na Espiritu. At ikaw ay magiging saksi mula sa Jerusalem
hanggang sa Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya kahit saan, mangangaral tayo. Dahil utos ng Panginoon. Pag sinabing Judea o dyan sa Jerusalem, sa lugar natin. At sa mga kapitbarangay, pag sinabing sa Samaria, kahit saan, sa syudad man, at kahit doon man sa kaduluduluhan ng mundo. Mangaral, magbahagi, mga kapatid. I-share ang Word of God. Dahil yan ay kailangan. Bakit? May kapangyarihan na tayo. Meron na tayo Holy Ghost na magturo sa atin. Sabi nga ng isang nabasa ko, hindi ka tunay na puspos ng banal na Espiritu kung hindi ka nagbabahagi ng Word of God. Kasi pag meron kang Holy Ghost, may tapang ka. At nung magsalita ka na, may authority. Praise God. Hallelujah. At lahat ng nakinig, tahimik lang yan. Hallelujah. Maraming makinig, pero kaunti lang ang sumunod. Amen. Sa experience namin ni Brother Kenneth, ang dami nakinig, pero kaunti lang sumunod. Kaunti lang ang tumalima. Ang dami natin pinapangaralan, pero kaunti lang tumatalima. Kung lahat yun ay sumunod, ay ang liit ang simbahan natin. Hanap tayo ng malaking simbahan dahil hindi magkasya. Praise the Lord. Pero, ang kulang mga kapatid, ang pagsunod. Walang problema sa pagkinig, ang pagsunod mga kapatid. But, our job is to share. And the Lord will convince their heart, mga kapatid. Yan naman talaga eh. Diyos lang ang mag-convince ng puso ng tao. Tayo, taga-pangaral lang. Tayo, taga-share lang. Tayo, inutusan lang. Ibahagi. Ang Diyos na ang kikilos, mga kapatid. The church exists for 3 reasons. Bakit may iglesia? Dahil ito po ang mga rason, 3 rason. To minister to God. Or, tinatawag na relationship with God. This is expressed through prayer and fasting, worship and Bible study. Praise God. Hallelujah. So, bakit may church? Dahil nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Through prayer, through fasting, through worship, through Bible study. Kasi the more na nag-Bible study tayo, the more tayo na tuto. Hallelujah. At kung hindi tayo natututo, malaking problema yun, mga kapatid. Bakit may iglesia? To minister to one another. Relationship with other Christians. See, amen? Tingnan mo yung ibang simbahan, ang laking simbahan, pero halos hindi magkakilala. Pero tayo mga Kristiyano, mayroong iba ka samahan natin eh. Lalo na pag-baptize in Jesus' name, iba eh. Iba. Pero pag may mga tao hindi pa baptize, parang layo pa sa atin. Pero pag baptize na sila in Jesus' name, we have a close relationship, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Lalo na tayo i-involve sa gawain ng Diyos. Meron tayong close relationship, mga kapatid. Hallelujah. This is expressed through love, fellowship, and serving. Everybody is serving. Yung pangangaraw dito is a kind of serving the people. Yung Sunday school mo, Brother Robert, yan yung kain na may. Hallelujah. Tayo ay nagsiserve sa tao. Yung mga nag-presider dito ng mga suglinin dito, they serve people, mga kapatid.
Lahat ng mga musicians, deserve people. And we have tinatawag na fellowship, mga kapatid. At tayo'y mayroong magandang samahan. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tayo mayroong magandang samahan sa iglesia. Hindi tayo uwi lang na, ano ba yung pangalan ng katabi? Hindi ko alam. Ang tagal mo na sa simbahan, di mo pa kilala yung pangalan ng katabi mo, yun ah. Malaking question yan. Oh, baka hindi na pa natin kilala yung ating mga, paano natin sila masali sa prayer? Lord, i-bless mo yung nakapula ng linggo. Hindi ba yung gano'n? Oh. Lord, i-bless mo yung nasa kahuling, nakaupo doon. Hindi yung gano'n. Paano natin sila may pag-pray? Pag lumuhod tayo, may dalangin natin. We pray one another. Amen. Kung di natin kilala si Jerome, paano po mapag-pray si Jerome? Kahit ganyan lang yan, puno ng prayer yan, pinapanag-pray yan. Tinakpan ng Panginoon yan. Hindi makalimutan si Brother Jerome. Basta baptize na in Jesus' name. You see, that's the point. Pag baptize ka na sa Sister Carla, hindi ka kinalimutan sa prayer ni Pastor. Damay pa yung buong pamilya mo. Dahil sa'yo. Amen. Lord, iligtas mo buong pamilya ni Sister Carla. Imagine, hindi lang ikaw, pati yung buong pamilya mo. Through prayer, kilala natin yung mga bawat isa sa atin. Hallelujah! Ang hindi ko lang kilala gaano yung anak ni Sister Ligaya. Sino ba yung bata? Yung kalimutan ko rin yung pangalan nun. Hindi ko mabagit-banggit. Ano ko na lang, yung anak ni Sister Ligaya. Ha? Jinky, ayun, Jinky. Oh? Lahat dito tayo pinag-pray. Hallelujah! Lahat ng nabaptize, pati sa Bulacan. Minsan, kalimutan ni Pastor yung mga taong hindi na nagsisimba. Bakit hindi na pinaalala ng Panginoon eh? Pag hindi ka magsisimba, wala. Hindi rin mapag-pray ni Pastor. Bakit hindi na pinaalala ng Panginoon? Praise God. Minsanan, pag maalala, mapag-pray. Hallelujah. Praise the Lord. Malaga, mga kapatid, na merong good relationship, mga kapatid, sa bawat isa. At merong magandang samahan. At tinatawag, mga kapatid, na kilala natin ang bawat isa. Dahil nagkaroon tayo ng ministry sa bawat isa. Ministers or ministering one another. Kaya sa altar calling, lalo na sa mga leaders, altar calling, after nyo mapuspos, tayo mga kapatid at ipag-pray natin yung iba. Praise God. We need to minister one another, mga kapatid. Tulungan natin yung iba na wala pang Holy Ghost, na makatanggap ng Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Ikutan natin yung mga taong wala pang banal na espiritu. Ilihas natin. Hallelujah. So, ano pa? This is, or, why do we have the church? Because to minister to the world. Relationship with those who do not know the Lord Jesus Christ. Ating may kunik ang mundo. Ang lahat ng wala pang relasyon sa Diyos ay makakilala kay Jesus. Amen. Hallelujah. This is expressed through evangelism. Evangelism talaga, number one. Palagi itong binabanggit, evangelism. Evangelism. Yan ang binabanggit. Para ma-reach talaga ang tao through evangelism. Paghayo, pag-abot. Hindi mo maabot talaga, never mo maabot ang tao. Kaya kapitbahay mo yan, kung hindi mo mabahagian yan, wala talaga. Praise God. Through evangelism, mga kapatid, magkaroon ng connection ng tao sa Diyos, makilala nila ang Diyos. Through evangelism, outreach, church planting and mission. That's why this is our plan. Church planting. Bakit kailangan tayo mag-church planting? Magkaroon tayong outreach. Magkaroon tayong evangelism. Para sa kaluluwa. Bakit nagplano tayong merong church evening? Para sa kaluluwa. Bakit nagplano tayong meron din namang gawain sa taniman? Para sa kaluluwa.
na ang target natin, kaluluwa. Sino magbenepisyo? Tayo din. Pag magsama-sama tayo, pag mayroon 60 katao dito, ang Panginoon mag-convert din doon ng 60. Hindi, 120 na tayo. Plus Bulacan pa na 120 din. Ilan na? Amen. Hallelujah. Ha? 200? 360. Ay, hindi. Two? 120 times 3. 230? Di ba? Iba rin doon sa taniman. 120 din. Ilan na? 300? 50? Oh. Di ba? Praise the Lord. Kailangan magaling tayo sumap. Praise the Lord. Hallelujah. May rate 50 kagad. Kasi yung prayer natin, Brother Robert, no? 300 plus. Yes. Hallelujah. Hindi naman mangyari 300 plus. Pag ganito lang tayo karami. Ayaw kalaking simbahan. Ang gagawin natin, kinakailangan magkaroon ng another church planting Amen. to catch another souls. Iba kaya, pag doon ka sa dagat, sa left side, Brother Kenneth doon, ako dito, Brother Robert naman doon, si Salina, Sterling, iba doon, Sister Carla, iba doon, Brother Jerome doon sa likod. Amen. Diba? Likod kasi pag mayroong tumakas, siya tagaharang. Balik. Diba? Tapos pag maipon yan, di ang dami natin. Amen. Sino pinagtanong, sino preacher? Ang dami natin preacher. Amen. Ang dami mga ngaral dito. Amen. Oh. Hallelujah. Hindi lang si pastor mga ngaral. Praise the Lord. Daming mga ngaral. Magaling pa nga kayo sa akin eh. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya walang problema sa mga ngaral. Ang daming mga ngaral dahil hindi lang si pastor ang mga ngaral. Lahat tayo inutusan. Praise God. Hallelujah. Kaya, we will pray. Sabi ni ang asawa ko, paano mo na magagawa yan? Badali lang yan. I-schedule natin. Hindi ko palagi doon sa Bulacan. Kasi palagi sa Bulacan, 2 beses ako doon. Unang linggo, ako doon. Pangalawang linggo doon, Brother Robert, Strilina, mag-partner sila. Mag-date silang dalawa, dalhin niya yung kotse doon, Bulacan. Pwede. Oh. Tapos ikaw nag-commute na lang. Oh, ako dito sa baba. Yes. Oh, di ba? Ganun lang yan ba? Palitan, salita. Oh. Sunod naman, si Brother Kenneth naman doon. Oh. Bigyan na lang ng pamasahe. Kailangan, matuto ka mag-drive para ibigay ko yung susi. Paano ibigay yung susi? Hindi ka marunong mag-drive. Susi na lang. Susi, marami susi. Susi na. Praise God. Kasi, pag-pray natin, no? Talagang, nakarating ka na ba sa lugar ng taniman? Dati pa yun. Ako, wala pa. Hindi po nakarating dyan. Gusto kong ikutin dyan. Daming bahay dyan. Maraming bahay. Oo. Pag bukas, pag medyo maulan, Yung Brother daanan Kenneth. yung daanan dyan pa sa may pataas, may pababa. Ikutin natin doon sa tingnan natin ang lugar na yan. Maraming kaluluwa dyan. Mga liliit na eskinita. So, dapat magtayo ng mga doon. Magtayo ng yung kaibigan. Doon yung nadali. Buti ikot lang tayo. Surubi pa lang. Okay lang daw. Oh. Pero kayo unahin natin kasi na yun ang unang napag-usapan. Malapit lang yun doon. Oh. Taniman. Kasi yun ang kailangan natin eh. Kaluluwa talaga. Kasi pag palaguin ng Panginoon lahat ng plano natin kasi sa Diyos ito eh. Amen. Meron, magkatotoo yung sinasabi ko na meron tayong linggo na sabihin natin every
3 months, mayroong isang malaking event, gathering. Lahat ng mga church, lahat ng mga ating mga church planting or mga outreach. Pag isamahin, hindi, ang dami natin. Uy, ganun na pala yung talanay. Grabe, no? Oh, praise the Lord. Kaya, sa bulag ka nga, puri ng Panginoon, matuwa tayo ba na may tayo na dumadami mga kapatid, may tayo na nagkakaunti kasi lalo na tag-ulan. Takot sa ulan ng iba. Praise the Lord. Hallelujah. Lalo na ang tao, come and go. Praise God. Pero tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang bilis lang. Nagkwentuhan ng tayo. Ang bilis ng oras. Hallelujah. Merong tinatawag na transforming your church. Oh? Kinakailangan merong pagbabago sa church. May plano rin nga din tayo. Buksan to dito. Kasi sayang eh. 15 tao din makasya dyan. Wala mang problema eh kasi di matanggalin natin yung pintuan. Buksan lang natin eh. Hollow block lang naman yan ng ano. Pag hollow block yun, mahal ang ano, yung yero lang, wala namang tawag din. Alam na ni Joseph at saka Junil, nag-usap na sila dyan, patungkol dyan. Budget lang, kulang. Madali lang yan nila. Kasi pwede gawin kwarto din, pwede matulog na si Kenneth. Oh. Walang problema yan, basta tayo gagastos. Walang problema, basta tinirhan, ginamit. Basta paglabas natin, ibalik natin. Magkano lang naman yan hollow block, basta wag lang sirain. Kasi pag ito sirain din, malaking gastos na ito. Iwanan lang ito. Ito lang tanggalin. Saka buksan natin ito. Pag ganyan, di ang laki. Ganyan yan. Lawak. Kita-kita natin yung nandyan. Diba? Praise God. Kaya, bakit? Ang church kasi pa-expand eh. Hindi paliit. Sabi nga ng isang pastor, basta nagbutas ka ng pader, ibig sabihin, palago ka ng palago. Yan ang church eh. Sarap sana kung sa atin ito eh. Ito din, iusog ko pa gano'n. Doon din sa likod, atras. Hindi, ang lawak na natin. Kasi may lugar pa tayo. Malay mo, biglang pupunta dito yung may-ari, pastor. Dito na yung kasulatan. Nandito na din basta kung ano mang merong ebidensya na sa inyo na yan dyan. Basta kayo na bahala dyan. Praise God. Hallelujah. Maakin ito lahat. Hindi sirain ito. Ito. Praise the Lord. Second floor na lang. Ganda. Praise the Lord. Kasi ang tao naman, basta may church. Ang tao naman, magpupunta naman yan eh. Praise God. Yeah, we will pray by the will of God. Amen. Hallelujah. Church transforming. The only one that cannot be done in heaven is a number 3. Everybody say amen. The only reason for the church to remain on the earth is for the purpose of evangelism. There will not be any evangelism in heaven. Wala nang evangelism doon. Saan ang evangelism dito? It's our privilege. Kaya ngayon ang sinasabi ng Panginoon kay Moses, saan ka pupunta? Sa iyo yan. Amen. Kaya saan tayo pupunta? Atin ito. Batasan is atin. Dadalhin yung balat natin ito. Sabihin natin sa mga tao, oy, akin ito. Teritoryo ko to. Ang dami magsilabasan. Ang tapang, anong teritoryo? Teritoryo ko ito sa pagsalitaan ng pangangaral ng hulugan. Hindi. Ganun daw. Sige, sunod kami sa iyo. Di ba? Praise the Lord. Sabi nga doon, may nagkrusada. Sinong matapang dyan? Ang mga matatapang labas. Dahil, kung nagtago kayo, duwag kayo. Ang daming lumalabas, ang tapang. Kayo ay matapang, harapin ninyo ang Panginoon. Di ba?
Lapit sa Panginoon. Kasi akala ng matapang na labas, tapang labas. Pagdating sa 42, iyak nga kapatid. Hinipo ng Panginoon na ligtas na bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yan ang totoong matapang. Ang taong matapang, lumapit sa Diyos. Ang taong duwag, nagtago. Duwag harapin ang katotohanan. Praise God. Kaya salamat na lang. Kasi sabi talaga ng Biblia, walang duwag na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, tapangan natin, harapin natin mga kapatid, ang challenge na ito, praise God, na humayo tayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang mananampalataya at mabautismuhan ang siyang maliligtas mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo lahat. Amen. Hallelujah! We populate heaven or hell by our obedience or disobedience to command of Christ. Obedience, pag tayo sumunod, pinuno natin ang langit. Pag hindi natin sundin, pinuno natin ang impyerno. Pag hindi tayo mangaral, tahimik lang tayo, anong pinupuno natin? Impyerno. Kasi mga tao talaga, pwedeng mapag-aral, impyerno talaga yan. Pero pag tayo nangangaral, nag-ibanghelyo tayo, pinupuno natin ang langit. Praise the Lord. Hallelujah. So, sunod Merkules mga kapatid, atin pong ituloy ito mga kapatid. Dito na pala tayo sa lesson 12. Last na lang tong ubusin ko ito mga kapatid. Or manalangin na lang tayo kasi nakatayo na kayo mga kapatid. Praise the Lord. Kaya plakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Oh, thank you for the word, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Sa utos mo, Lord, sa amin. Na humayo at ipangaral, O Diyos, ang iyong ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Praise the Lord. Oh, help us, God, Lord. Hallelujah. Help us, God, to obey your word, Lord. Help us, God, na the more kami, O Diyos, the more kami nagtuturo, the more na kami nakikinig, nagkaroon ng apoy ang puso namin at aming kaisipan, na hindi kami manahimik, Lord, na hindi namin maibahagi, may pangaral. Hallelujah, God, may share namin sa mga kaluluwa, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na hallelujah, sa tamang tao, Lord, ang aming mapangaralan. Na hallelujah, sa panahon na kami mangaral, O Diyos, iiyak ang tao, Panginoon. At madala sa iglesia at mabautismuhan sa iyong pangalan. Kumilos ka, O Diyos, Lord. Bless us, God Almighty. Let the power of your Spirit, the anointing, Lord, in the name of Jesus. Bless us, God. Hallelujah. Let the favor, Lord, sa iyong mga anak, sa mga plano, Lord. At alam namin, O Diyos, na hindi lang to aming plano. Kundi ikaw ang naglagay nito, O Diyos. Bless mo ang Ternate area, Lord. Magka-open ang gawain, Lord. Nandyan sila si Sister Junilyn, Lord. Sister Vivian. Magtulong-tulungan, O Diyos, Lord. Sa ngayong linggo ng gabi, Lord, magpasimula ang gawain. Ikaw ang Diyos ang manguna, Lord. Ikaw ang Diyos ang gagawa. Help us, Lord, na mag-gather ng kaluluwang uhaw. At ma-restore Sister Gina, Panginoon, babalik, Panginoon. At ang mga kasamahan ng Diyos. Help us, Lord. Karoon kami ng simbahan na kasing laki ng basketball court, Lord. Oh, hallelujah, in the name of Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon. Lalago, O Diyos. At sa tamang panahon na malago na kami na magsama-sama, Lord, sa gawain at